kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Totoo ba na kapag naliligaw ka sa gubat ay nilalaro ka ng mga engkanto? Sa paniniwala ng maraming Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda at sa mga naninirahan sa probinsya, may mga engkanto o lamang lupa na maaaring maglaro o mangligaw sa mga taong napapadpad sa kanilang teritoryo. Ayon sa mga kwento at alamat, ito raw ang dahilan kung bakit may mga tao na paulit-ulit na dumadaan sa parehong lugar o hindi makalabas ng gubat kahit pa alam nila ang daan. Sinasabing ginagawa ito ng engkanto bilang paraan ng panloloko o pagsubok sa mga tao, lalo na kung hindi ito nagpaalam o nagbigay galang bago pumasok sa kanilang lugar. May iba ring paniniwala na maaaring sinusubukan ng mga engkanto na hikayatin ng tao na manatili sa kanilang mundo. Upang hindi maliga, sinasabi ng matatanda na dapat magdasal o humingi ng pahintulot bago pumasok sa gubat, magsuot ng panangga tulad ng pulang damit o anting-anting, mag-iwan ng palatandaan sa dinaanan, balikter ng damit kung pakiramdam mo ay nililigaw ka. Bagamat walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na totoo ito, marami ang nakakaranas ng ganitong mga insidente, kaya patuloy itong bahagi ng kulturang Pilipino. Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami, nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat mga kaibigan. Alam nyo ba na noong unang panahon ay merong 7 buwan ang ating mundo? Mga kaibigan, ayon sa Philippine mythology, dati raw ay meron tayong 7 buwan ngunit ito ay sinira ng isang nilalang na tinatawag na Bakunawa. Ayon sa kwento, ito ay isang napakalaking dragon na may katawan na hugis ahas na naninirahan sa pinakailalim ng dagat. Pinaniniwalaan na siya ang dahilan ng mga lindol, bagyo at ilan pang mga sakuna dito sa ating mundo. Sinasabing gumawa si Bathala ng 7 buwan upang magsilbing liwanag sa kada gabi na katumbas ng isang linggo. Kaya lang isang gabi ay bigla na lang lumutang ang dragon na ito at kinain yung mga buwan hanggang sa isa na lamang ang natira. Ito ay nagbigay takot sa lahat at noong kakainin na ni Bakunawa ang huling natitirang buwan, ay nagsigawan ang lahat ng tao na siyang gumising kay Bathala at pumihil kay Bakunawa na ito ay makain. Upang hindi masira ang natitirang buwan, ay naglagay si Bathala ng mga bambo o kawayan na nagsilbing mansya sa ating buwan o yung mga dark spots sa ibabaw nito. Hanggang ngayon, sinasabing nag-aantay lang raw ng tamang pagkakataon si Bakunawa upang makain at masira ang natitirang buwan ng ating mundo. Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami, nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat mga kaibigan. Tinatago nga ba ng gobyerno ng iba't ibang bansa ang patungkol sa mga higanti? Mga kaibigan, noong May ng 1912 ay may natagpuan ng malalaking buto na parang buto ng isang higanti. Ito ay located sa Lake Delavan sa Wisconsin at ayon sa reports, yung mga buto raw ay nagpapakita na ito ay mayroong 6 na daliri sa magkabilaang kamay. Ayon sa ilang teorya, maaari daw na ito ay matibay na ebidensya na totoo ang mga Nephilim o higanti ayon sa Biblia. Kaya lang ang nakakapagtaka dito tuwing may matatagpuan ganitong klase ng bagay ay agad na sumusulpot ang State Museum doon sa bansa kung saan ito natagpuan at tila ba kinukolekta at tinatago nila yung mga buto. May mga teorya na nagsasabing ang existence ng mga higanti ay tinatago sa publiko upang maiwasan ang pagkakagulo ng mga tao at pagbagsak ng estado at simbahan. Ano sa tingin mo, kaibigan? Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami, nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat mga kaibigan.